mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Aisel Dihito at ngayong araw ibabahagi ko ang aking malalim na panunuri sa dalawang akdang sumasalamin sa realidad ng tao at ng lipunan. Ito ay ang Sugilanong Alindasay at ang mapanghamong kwentong Dahil Wala Kaming Tubig. Sa akdang Alindasay, ang bahaging pinakanamkod-tangi sa akin ay ang internal na paglalakbay ni Miguel Soledad. Ang kanyang walang humpay na paghahanap sa kanyang tunay na magulang at pagkakakilanlan ay nagpapakita sa akin ng lalim ng emosyon ng isang taong pakiramdam ay hindi kompleto ang pagkatao. Si Miguel ay isang napaka-relatable na tauhan. Siya ay hindi lamang isang karakter sa papel. Siya ay simbolo ng bawat individual na nakararanas ng krisis sa identidad. Ang kanyang katagan sa gitna ng paghalito ay kahanga-hanga. Tungkol naman sa pamagat, sadyang napakaangkop ng salitang Alindasay. Ito ay isang salitang Cebuano na nangangahulugang hindi mapakali o balisa o huna-huna nga dili mahiluna. Perpekto itong naglalarawan sa takbo ng isip ni Miguel. Ang banghay ay may kaayusan, ngunit masalimuot ang daloy ng emosyon. Ang teoryang nangingibabaw rito ay existentialismo dahil nakatuon ito sa pagbuo ni Miguel ng kanyang sariling kahulugan sa kabila ng mga tanong na walang malinaw na sagot. Dumako naman tayo sa Dahil Wala Kaming Tubig. Sino ang makakalimot sa pambungad na imahe ang hagulgol ng mga anghel bilang simbolo ng ulan? Ang surreal na paglalarawang ito ay agad na pumukaw sa aking imahinasyon at nagbinta ng isang komunidad na desperado sa isang matayang pangangailangan. Ang mga tauhan dito ay malinaw na representasyon ng ating lipunan. Si Kapitan Jingon, ang mukha ng mga taong ginagamit ang kakulangan ng iba para sa pansariling kita. Ang mga tagalikod naman ay sumasalamin sa masa na kailangang magising ang kamalayan upang labanan ang ganitong uri ng pang-aabuso. Ang pamagat ay direkta at makatotohanan. Ito ang metsa ng lahat ng problema sa kwento. Ang banghay ay kakaiba dahil sa paggamit ng surrealismo. Ginawang masining ang isang napakapait na realidad. Dito ay nangingibabaw ang teoryang sosyologikal. Ipinapakita nito ang malaking agwat ng mahirap at mayaman at kung paano ang kapitalismo ay nakakaapekto sa moralidad ng isang pamayanan. Sa huli, ang dalawang akdang ito ay nagpapaalala sa atin ang panitikan ay hindi lamang para sa aliw. Ang Alindasay ay nagtuturo sa atin ng ang ating identidad ay tayo ang gumagawa. Habang dahil wala kaming tubig, ay isang hamon na huwag nating hayaang maging kalakal ang mga bagay na dapat ay karapatan ng lahat. Muli, ako si Aisel Dihito, nag-iiwan ng katagang ang panitikan ay ang tinig ng mga hindi makapagsalita. Maraming salamat sa inyong pakikinig.